Lumitaw si Kim Hyun at tumawag siya ng pulis sa binata. Pero tumatawag din siya ng doktor. Dahil ipaalam sa kanya ang tungkol sa presensya ng binata. Isang mabilis na flashback ang nagpapakita. Gaya ng kilala ni Kim Hyun mula pa noong bata pa siya. Inaabuso siya noon ng kanyang lolo ngunit ang nurse. Sino ang boy's babysitter noon? Pinigilan siya sa paggawa nito. Sa pananakot sa kanya, natatawag siya ng pulis sa kanya. Dinala ang binata sa kulungan ng ilang oras. Ngunit siya ay pinakawalan kaagad. Dahil walang ebidensya na pinatay niya ako diyang. Sa totoo lang, mahigit 1 linggo na siyang patay. Ipinaalam din sa kanya yon ng mga pulis. Ang motor, na nasagasaan ng kanyang ina, ay natagpuan. Pero libre pa rin si Kim Jong. Habang papalabas na sila ng police station, nakikita niya ang larawan niya kasama ang kanyang ama. Pagtulong sa kanya na maalala ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Dati siyang pulis. Nagtatrabaho sa parehong departamento ng kanyang ama. Nagpa siya ang lalaki na makipagkita muli sa kanya sa pagdemanda. Pero hindi niya sinasabi sa kanya yon. Nakikita niya ang kanyang anak na babae. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ng kanyang ina kasama si Ji-hyun. At sinasabi rin sa kanya yon. Ang kanyang anak na babae ay isang kaibigan niya. Kaya interesado siyang ibunyag ang katotohanan. Tungkol sa kanyang pagkamatay, sinalubong din ako ulit ng driver ni John. Ho insist sa mabuting tao ang kapatid niya. Sinabi niya sa kanila na dati siyang nagdodroga. Kaya lang, ninakaw ng kapatid mo ang mga gamot na iyon sa isang ospital. Bagaman ito ay mali, ginawa niya ito para sa kanya noon. Dinala sila ni John sa isang malaking, magandang bahay kung saan maaaring nagtatago ang kanyang kapatid. She reveals na kay Kim Hyun ang bahay na ito. Kahit na, hindi siya nababayaran ng sapat na pera para makayanan ito. Alam niya ang impormasyong ito. Dati kasi siyang kasama ng kapatid niya sa pangingisda. Minsan, habang binata, tinitingnan kung may tao sa loob. Upang panoorin siya sa pamamagitan ng mga kamera ng bahay. Ibinahagi na lalaki ang bagong impormasyong ito sa kanya sa pagdemanda. At sila rin. Alamin na si Kim Hayan ay lumaki sa isang ampunan. Dagdag pa, ang pinakamagandang may-ari ng malaking bahay na iyon. Lolo ni Do. Siya sa Su. Sinasama ang binata upang lumahok sa investigasyon. Ngunit kailangan niyang iwan ang mga ito saglit. Natalo kasi ang isa niyang kaibigan sa taxi company. Kanyang ina, na ngayon ay ipinahayag na pinatay under dose treatment. Dumadalo si Do sa libing. At nagpapanggap na masama ang pakiramdam niya sa pagkamatay ng babae. But Ji-hyun catches him nakangiti bilang isang reflex. Kapag naglalakad ang mga binata sa labas, nakikita niya ang multo ng babae. Tawag niya sa kaibigan niya na lumabas. At pagkatapos ay sasabihin sa kanya ang lahat ng gustong sabihin ng kanyang ina. Kahit na ang kanyang kaibigan ay nakaharap sa kanya na may ilang pag-aalinlangan. Kumbinsido siya na naroroon ang multo ng kanyang ina. Since binata naman, pinag-uusapan ng mga detalye na hindi niya siguro malalaman. Sabay-sabay, natagpuan ng mga police detective ang palong napatay sa kanyang opisina. Gayunpaman, sila rin. Humanap ng picture bumili ng headcap test collateral. Ito ay larawan ng isang motorsiklo na may Dawes emblem dito. Ang sagisag na ito ay ibinibigay sa mga nurse na nagtapos sa Dawes Nursing School. At hindi isa sa kanila si Kim Jong. Nakipagkita si Kim Hyun kay Do at ngayon nabunyag na ang katotohanan. Habang binabalaan siya nito na kailangan na nilang huminto. Nahuli kasi nila Mike. Isang flashback. Ibinunyag ni Kim Hyun na tuluyang napatay ang lolo ni Joe. Dahil inaabuso niya ang bata. Tapos tumira silang dalawa, at nakuha ang lahat, na dating pag-aari ng kanyang lolo. Nagpa siya si Joe na kumilos. At bumisita siya sa bahay ng binata, under the pretext na nagdadala siya ng banjo. Gamot niya, since hindi siya pumunta sa ospital para kunin. Kapag ang lalaki ay pumunta upang kumuha ng inumin para sa kanya. Nagsisimulang tumingin sa paligid ng bahay. But Ji-hyun follows him at inabisuhan niya ang binata. Nahuli ng driver. At nagpa siya siyang laruin ang kanyang susunod na card. Sa apartment ni Kim Jong. Nakahanap ng sulat ang binata. Nagudyok kay Kim Jong na ipaalam sa manunulat ang liham. Kung kailangan niya ng anumang tulong. After meeting with Kim Hyun para sa ilang mind games. At pagkatapos ng Ji-hyun ay nakakakuha ng ilang mga flash ng nakaraan. Multo ang mga binata sa ospital. At ginagamit ang tala
upang ihambing sa ilang mga karakter sa pagsulat. Napagtanto niya iyon. Ang mga titik sa tala ay kapareho ng estilo ng pagsulat ni Kim Hyeon. Si So re-interacting sa mga binata. At tinanong siya tungkol dito. Ngunit pinipigilan ng dalaga na magsabi ng totoo. Dahil siya, hayaang tingnan ng batang driver ang kanyang mga file. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pulis sa ospital na may dalang warrant. At, prompt ang lahat na makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Kailan aalis ng ospital? Pumunta siya sa isang liblib na lugar. At planong patayin si Kim Jong na nakatali sa lupa sa ibang lugar. Si Hyeon malapit na namang mawala. Ngunit muli siyang nagpapatatag, habang inaalagaan ng mga doktor ang kanyang tunay na katawan. Ibig sabihin ay buhay pa siya. Iminumungkahi ng lalaki na kailangan nilang kumilos ng mabilis. At baka maghagis sila ng pain kay Kim Hyeon. Bumisita ang mga binata sa kanyang apartment. At hindi lang, sinabi niya sa kanya na alam niya ang tungkol sa tala. Sumulat siya kay Kim Jong. Ngunit ipinakita rin niya sa kanya ang larawan ng motorsiklo. Telling her na kilala niya ang motorsiklong tumama. Pag-aari niya ang kanyang ina. After telling her na ibababa siya nito, lumabas ng apartment ang binata. Pero pagkalabas niya ng building, tinamaan siya ng likod at nawala ng malay. Paggising niya, nakatali siya sa isang upuan malapit sa bangkay ni Kim Jong. Ipinahayag ni Do na siya ay isang baluktot na tao. Pag-amin na pinatay niya ang lahat, sinabi niya sa lalaki na labis siyang nag-enjoy being adored by him dahil sa pagtulong daw niya sa kanyang ina. Habang sa totoo lang, siya ang pumatay sa kanya. Gawin mo, binayaran ng private investigator, para kunan ng litrato ang mga tao. Umaga, kanilang mga mahal sa buhay. Dahil natutuwa lang siyang makita ang iba na nasasaktan. Habang gumagawa ng pours ng gasolina sa paligid NGN lalaki. Isang flashback. Ipinapakita sa amin ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Kapag siya ay nakabitin, at namatay ang ina ng driver.